Unang pagbasa po sa Gawa ng mga Apostol, narinig natin na ipahayag ang mabuting balita, nais ng Diyos na ipahayag ang mabuting balita sa Asia. Pag sinasabi na Asia, noong pong 2,000 taon na nakalilipas, ang tinatawag na Asia, hindi itong Asia ngayon. So, dahil hindi pa naman ito kilala ng mundo na ginagalawan noon. Kailan tayo na-discover ni Magellan? So, 1521, ito ay, sabi nga natin, ay year, mga 100 pa lang ito sa Gawa ng mga Apostol. Kaya yung tinatawag na yun ay Asia, ano yun? Yung tinatawag na Asia Minor, Ano yun? Yung bahagi yun, Turkey, Greece. So yung banda paroon doon, Then, later on, banda roon, ibig sabihin yung bandang tawagin natin ay Middle East, Yun. Kasama na rin yun. Bagamat kasama na rin yung Asia, ay bahagi ko yun na kung saan ay pagkakataon. Malapit doon, pero ang pinabanggit na Asia ay alin, yung bahagi ho ng Europe na tinuturing natin ngayon. Kaya po yung pinanggit sa unang pagbasa, yung mga bayan ay Lystra, Cappadocia, yun ay mga Greek cities na ipinapahayag na doon ipalaganap ang turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Well, bahagi yun na tayo nagpapasalamat sapagkat dumating din sa atin dito yung ating pananampalataya. Pagkakataon, pagkatapos pa ng 1,500. Pero anyway, tayo nagpapasalamat. Pero may babalaho sa Jesus, Anong sabi ni Jesus? Kapag kayo ay nakikinig sa akin, anong sabi niya? Ay uusikin kayo ng mundo. Magagalit sa inyo ang mundo. So para po sa Ebanghelista na si San Juan, ipinamamanig niya na ipinahayag na Jesus. Kung mapapansin natin yung panunulat ni San Juan, always yung tawagin natin ay exaggeration, yung mga bagay na makamundo at yung mga bagay na makadiyos. At sinasabi na kapag tayo ay susunod kay Jesus, ang makadiyos ay magagalit sa atin ang mga makamundo. Bakit? Bagaman sabi nga natin, yung mundo naman ay ginawa ng Diyos. Kaya lang, yung pagtingin ng mga bagay ng makamundo ay iba sa pagtingin ng bagay na makadiyos. Pagkakataon, well, hindi kagad karaka-raka natin na makikita. Kaya lamang, may mga ilang mga pagtingin na kung tutusin ay hindi pinaalagaan ng mga tinatawag nating makamundo. Kagabi, medyo nakapakinig ako ng balita, na yung isang nagmumotor ay bumagsak yung kanyang motor, ay tinulungan ng nurse, yung nurse pa yung binaril, at yung yung tumulong na doon sa nurse na binaril din. Bakit? Kasi lasing lang. Ayaw ko daw kasi tumakbo yung kanyang motor. Pero may sabihin gano'n, tinulungan mo na, wala kang kamalay-malay, ikaw pang papatayin. Nang sabi nga, may 4 na maliliit na mga anak. Minsan hindi natin maintindihan. Pero gano'n ka, kung tawagin po natin, yung pagtingin ng daigdig na ito,
yung mga taong makamundo ay kung tusin ay talagang kabaligtaran ng mga taong makadiyos. Kaya anong sabi ni Jesus? Uusigin din kayo kapag sumunod kayo sa akin. So, medyo baligtad kung minsan sa sinasabi na sumunod kayo kay Jesus. Ay bahagi ho. Kapag sumunod kayo, ay kayo ay pagpapalain. Tama rin. Pero nag-warning si Jesus. Uusigin kayo ng daigdig na ito. Bakit? Dahil walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, kung inusig si Jesus ng mundong ito, uusigin din tayo mga sumusunod kay Jesus. Kaya bahagi yun ng pagkilos na alin, yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na kaya natin sinusunod, hindi lang sapagkat magaan, out of convenience. Ba't ka susunod kay Jesus? Kasi magaan. Hindi ho. Sinasabi ni Jesus na alin, ay uusigin ka ng mundong ginagalawan natin. Kaya may mga bagay na kinakailangan natin na higit na pahalagahan sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kinakailangan natin na lalong magdasal, magnilay. Bahagi ho na kung saan ay makita natin na tayo patatagin sa gitna ng ating pananampalataya, sa pagkapahayag ng ating pananampalataya, sapagkat iba yung pagtingin ng daigdig at ano lang yung kasalanan mo, gawa ng pananampalataya mo kay Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Hindi kayo usigin, gawa ninyo. Usigin kayo, gawa ng sumunod kayo sa akin. So bahagi ho, pagkakataon na makita ho natin, na mayroong direct contrast yung pagkaunawa ng daigdig na ito. Sabi nga doon sa kwento ko, ay bakit pinatay yung tutulong na nurse? Kasi nga ay umandar lang yung kanyang motor, nainis at gawa ng alin, may dala siyang baril. So siguro kung wala siyang dalang baril, ay baka hindi niya magawa yun. Kaya pagkakataon na kung saan ay makita po natin, pagkabahagi ho ng pagkilos, na kung titingnan po natin, iba yung pagtingin ng daigdig na ito at ang pagtingin sa mga sumusunod sa panawagan ng buong may kapal. Hindi naman natin sinasabi na bawal magdala ng baril, pero para saan dapat mayroong baril, sapagkat sabi nga, kapag yan ay may baril, ay walang problema kapag may baril, pero kapag inilagay mo yan sa kamay ng isang killer, it becomes a tool, isang gamit para higit niyang magampanan yung kanyang tungkulin na walang iba kundi ang alin, ang pumatay. So ano ang hamon na ipinapamanig sa atin ng buong may kapal? Bahagi ho na tayo tinatawagan ng buong may kapal na tumugon sa kanyang panawagan, pero sabi nga natin ay kinakailangan natin ng alin? Ng isang habit na magpapanibago sa atin. Habit, ibig sabihin hindi lang yung habit na sinusuot. Yung mga madre may habit yun. Tawag din doon ay habit. Yung suot ng madre, hindi kaya ng pari, habit din yun. Pero ibig sabihin, hindi lamang yung damit. Ngunit isang pagkilos, at alam mo siya sabi natin, yung pagkilos na pamalagian, it becomes a habit. Bahagi ho. Kapag yun ay nakasasama, ang tawag natin doon ay bisyo, yung habit. Kapag yun ay nakabubuti, ang tawag natin doon ay alin? Virtue. So,
kinakailangan natin ng pagkilos na alin, yung tinatawag nating habit na tayo ay maging isang virtuous. Na mahigit natin na makatugunan yung panawagan ng pumikapal. Kasi yun ay sinasanay. Sinasanay. At kapag nasanay tayo, maging bahagi ng ating pagkatao. Yung pinagkakataon na kung saan ay makita natin. Kaya po, kapag ang isang tao ay masanay sa mga bagay ng makamundo, yun ang kanyang palaging gagawin. Kasi yun ang kanyang pinagsanayan. Pagkakataon, kapag tayo ay nasanay sa isang bagay na makadiyos, yung sabihin, tutulungan natin yung pagkilos. Katulad halimbawa unang alin, yung nasanay tayong magmura. Pwede namang hindi tayo magsanay na magmura pipigilin natin yung ating sarili. Pero yun, ay may proseso. Hindi po yun automatic. Kaya sinasabi ni Jesus sa pamagitan ng ating ebanghelyo ngayon sa araw na ito, na alin, uusigin kayo ng daigdig na ito. Hindi lang sinasabi ni Jesus ang isang pagkilos na ito, ngunit alin, inihahanda niya ang kanyang mga alagad na harapin ang mga bagay na ito at kung paano ito bibigyan ng higit na pagtugon. At yung pagtugon ay pinapamanig ng pumikapal, kung tawagin nga po natin ni Eden, non-violence. Non-violence. Kaya lang, yun ang medyo mabigat. Kasi madali yung violence Kinakatakutan yung violence. Pero yung pamamaraan ay pinamanig na Jesus si Eden, hindi violente. Kaya, kinakailangan natin na alin, sanayin natin yung mga bagay na hindi violente. So, pero isa lang po yun sa mga halimbawa, marami pa ho. Kaya, yung pagtugon natin sa ating Panginoon, katulad din po ito, itong First Saturday Devotion, gusto natin na alin, maging habit forming, habit forming. Para masabi talaga natin na alin, may devotion tayo, sa mahal na Birheng Maria, kahit na every first Saturday of the month. Bahagi yun na kung saan ay makita po natin. Isa sa pwede natin pag-ibayuhin na malalim yung ating pagkilala at pagtugon sa pamimintuho natin sa mahal na Birhen ng Dilaog. Kasi doon natin masasabi na talagang sinasanay tayo na tunay na tumugon sa panawagan ng pagkilos ng ating Panginoong Kristo. Mas malimit, mas maigi. Pero yun naman yung makita ho natin na kinakailangan natin tugunan sa daigdig na ito. Kinakailangan natin ng isang pamamaraan ng pagkilos na masabi natin na ito yung pamamaraan ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. At hindi mo madali. Hindi mo madali. Pagkakataon na kung saan ay makita po natin. Kasi bakit? Sapagkat hindi ito makamundo. Mas madali yung mga bagay na makamundo. Makikita po natin ay kung minsan hindi mo na kinakailangang manawagan. Bahagi yun Yun ang hinahanap ng katawan. Pero yung mga bagay na makadiyos, kinakailangan natin ng maliwanag ng pagkilos na kinakailangan nating maging bahagi ng ating kalinangan. At kapag nakitawag natin, maging bahagi ng ating kultura. At yun ang tinatawag natin na sacred tradition. Kasi yun ang tinatawag na sacred tradition. Hindi lang basta tradition. Sacred tradition. Yung sacred tradition na rin, pino-form tayo, hinuhubog tayo. Para alin, masabi natin na itong mga taong ito, kaya kapag dumadalo, hinuhubog na alin, maging makadiyos. Hindi yung
hinuhubog na alin, maging makamundo. No? So, titignan natin, no? Ano ba yung mga habit natin? Yung bang mga habit natin, is it forming tayo bilang makamundo o maka-Diyos? So, ang panyayin ng pume kapali alin? Pagkakataon alin? Sana maka-Diyos. No? And many will go against it. No? Pero bahagi na yun ng pananampalataya na ipinapahayag na Jesus. No? Kinakailangan nating harapin ang katotohanan na ito talaga yung isa sa mga balakid na pagtugon natin para tayo ay makatugon sa panawagan ng pagiging tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo kasama ng mahal na Birhen Maria.